Mainit na balita. Na-underestimate niya po ang posibilidad ng political backlash o yung latay ng pagkagalit at reaksyon ng taong bayan. Sinindihan na po ni Marcos ang mitsa ng pagkamulat at pagkapukaw ng mga mamamayang Pilipino. So, tuloy-tuloy po mga kababayan, ang pagdaloy ng hindi mapipigilang pagsuporta at pag-agos po ng paninindigan at panawagan ng mga mamamayang Pilipino na sana po ay matapos na ito ang kapiitan at kagipitang dinadanas po ni former President Rodrigo Duterte. The Marcos Romualdez decision to sponsor a state kidnapping or a state-sponsored kidnapping laban kay Pangulong Duterte, yung tinatawag politically, ang tawag dyan, extraordinary rendition o pagpapadukot, at ang illegal na pagpapatapon sa kanya sa pagiging distiero o jailed, imprisoned and exiled in Netherlands, doon sa compound sa detention facility ng ICC, ay isa pong malaking political crime ni Marcos na ginawa, no? It's a crime itself, but it is also a political crime. At na-underestimate niya po ang posibilidad ng political backlash o yung latay ng pagkagalit at reaksyon ng taong bayan. Kaya ito pong nangyari in the last 2 weeks, no? March 11 yon nangyari, in more than 2 weeks or almost 2 weeks na, nagtuloy-tuloy po ang pagpapakita ng sentimiento at mga reaksyon ng pagkagalit at condemnation ng maraming sektor ng lipunang Pilipino, at nagkaroon po ng matinding pagpapahayag ng saloobin at ng mga paninindigan nila ang ating mga kababayang mga Pilipino na hindi natin nasaksihan ang ganitong bigat ng kanilang sentimiento at lawak at lalim ng kanilang mga pagtindig at pagtutol sa ginawang pagtataksil at iskandalusong paglapastangan ng gobyernong Romualdez Marcos o Marcos Romualdez sa dating Pangulo ng bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte. So, the last time that we saw such a very outpouring and massive display of support sa isang political leader, no, ng ating bansa ay nangyari noong mga panahon pa po ng mga 40 years ago. Sa panahon po na na-assassinate o napatay si former Senator, the late Benigno Aquino. And of course, the history followed na napatalsik at napalayas po ang diktadura ni Marcos Sr. at ang kanyang mga crony ay bumagsak. Ang mga alipuris niya at ang kanyang pamilya, that included Marcos Jr., ay pinalayas po sa Pilipinas. At naging Pangulo ang dalawang Aquino, si the late President Cory Aquino and late President Noynoy Aquino. So, makita natin po na yung mga pangyayari at kaganapan po sa lumang diktadura doon sa kasaysayan ng ating bansa ay muling nauulit. The pattern of historical correlation of events, yung pagkakaroon po ng mga magkakaparehong padron o kaganapan ng mga bagay patungkol sa pagkakaroon ng pagkamulat ng mga tao at pagiging involved sa usaping pangpolitika ay nagkaroon ngayon ng panibagong sigla. There is a robust dynamics of developing social movement and political sentiments that cut across every sector sa Pilipinas at pati na rin po sa abroad. Ang kaibahan ngayon, mabilis po ang pagdaloy ng impormasyon sapagkat we are now on the age of so-called age of information, kung saan po ang teknolohiya ng internet, yung pagkakaroon ng social media platforms ay nakakapagpabilis po ng pagkakaroon ng expression of sentiments and opinions ang mga mamamayan. At
sabi nga natin, nangyari yan sa Arab Springs, no? Kung saan through social media, Facebook, and mga text messages at mga other social media platforms, nagkaroon noon ng malaganap na pagkilos sa Arab nations, no? Na nagkaroon ng malaking impact dyan sa bansang Egypt, sa Morocco, at sa paligid po ng mga bansang ito, na nakita natin that the power of information can really create a dynamic of social movement. Nag-iiba po ang mga dynamics and variables ng pagkakaroon ng kilusang masa, lalo na po sa modernong panahon na mas mabilis at mas malaganap ang pagdaloy ng impormasyon. Yan po ang nakikita nating hindi inaasahan ng Marcos Romualdez regime sa Pilipinas. They underestimated the possibility of a developing a groundswell na mumuo na paglakas at pagbangon muli ng kilusang masa, ng political movement, ng social participation ng mga mamamayang Pilipino. The country has never been divided since 40 years ago sa kasalukuyang panahon kung ikukumpara. Mas lalo po ngayon nagkaroon ng polarization. Pag sinabi po nating polarization, pagkakaroon ng magkatunggaling posisyon patungkol po sa pananaw pang politika, including ang impresyon at sentimiento ng mga Pilipino sa nakaupong gobyerno ni Marcos at Romualdez. So ito po ay mga nagbabadya ng mga pwedeng mangyari at magaganap pa na mga pangyayari sa kalagayang pangpolitika at pangbuong lipunang sitwasyon ng ating bansa, sapagkat sinindihan na po ni Marcos ang mitya ng pagkamulat at pagkapukaw ng mga mamamayang Pilipino. There is no one singular organization na makikita mo na nagdodomina ng naratibo o ng panawagan. At there is no such thing as a monolithic organization na talagang iisa lang ang kumukumpas, iisang organisasyon lang, but a lot of these initiatives na nangyari po itong pagpapakita ng sentimiento ng pagtutol, pagkundina, at pag-voice out ng kanilang pagkagalit sa malubhang pagtataksil na ginawa ng Marcos Romualdez government kay former President Duterte, karamihan po ng mga pagkilos ay spontaneous. Ibig sabihin po, kusang loob na nag-o-organize ang mga motorcycle club, ang mga riders, ang mga barangays, ang mga communities sa Pilipinas man o sa abroad. Makikita mo nagkaroon ng almost 5,000 mahigit, no, na pagtitipon sa Netherlands, all over East and North and Central Europe. Nagtipon-tipon, ang iba nagbiyahe pa ng as far as mga Vienna, Austria, at iba pang paligid ng mga bansa papuntang Netherlands para lamang magpakita ng suporta at sentimiento ng pakikipagkaisa kay Pangulong Duterte at sa kanilang pagtutuligsa at pagkukondina sa ginawang pagtataksil na napaka-iskandaluso naman talaga ng gobyerno ni Marcos laban sa former president. So, these are things that we will expect na magaganap. Like, for example, ang pagtitipon ngayon na magaganap ngayong araw, it's a Saturday in the area of Canada, at magkakaroon ng malaking pagtitipon muli dyan sa isang park na nandyan po ang rebulto ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal sa area po ng Toronto. And malamang ang mga paligid na mga lugar, mga suburb areas within the vicinity of Toronto or adjoining Toronto as part ng Ontario Province ay magkakaroon po ng isang signifikanteng pagtitipon at pagkilos. At ang kaibigan natin, naging kapanahunan ko ito sa university days ko po sa Iloilo City, sa West Visayas State University, kung saan po ako nagtapos. Si Ginoong Beethoven Crasco, ay nandyan si Pingping Astoriasa, sabi niya, "Hi Sir Jeff, ito po ang Kalma Bebe. Office mate po ito ng wife ko na si Langging.
sa Iloilo City Government. Ayun. So, si Vito Vincrasco at sina Pastor John Lopez, sina Ron at marami pa na mga volunteer Filipino community leaders all over Toronto, Ontario area ay nagtitipon-tipon ng kanilang mga inisyatiba. Watching from Japan, si Gelver. Ayun. So, Victoria Donato and Karangian, malinaw na the overflowing, yung umaapaw na pagkakaroon ng massive sentiments of support, solidarity in favor of former President Duterte is undeniable. Hindi may tatanggi. Kaya nga nagkakaroon po ng pagkakataranta ang administrasyon o ang rehimen ni Marcos Romualdez at lahat na lang po gagawin nila upang i-downplay o maliitin ang pagkakaroon ng pagkakapukaw sa damdamin ng mga Pilipino sa kanilang ginawang kalapastanganan at hindi maitatangging malubhang pagtataksil laban sa interes ng soberanya ng bansa at lalo na po sa pagtrato nila shabby treatment and scandalized abuse of power na ginamit ng Marcos Romualdez laban kay Pangulong Duterte. Samantalang habang dumadaloy at lumalawak at lalo pang lumalakas ang mga sentimiento ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino all over the world at sa ating bansa in favor sa panawagang suporta at pagtindig para kay Pangulong Duterte, tuloy-tuloy naman po ang pagdausdos, pababa at pabagsak ang trust and approval rating ni Marcos Jr. at ng kanyang kabahagi sa evil triumvirate niya sa Pilipinas na si Martin Romualdez. Ayun. In the latest Publicos Social and Political Perception Survey na ginawa po sa sentimiento ng mga Pilipino in the last 2 weeks, 2 digits po ang ibinagsak ng trust and approval rating ni Marcos. I think ang nakita ko, from 39 approval rating and trust rating between that average, naging 21. So malaki po yun, mga 18 percentage points ang nawala sa kanya. Ibig sabihin po, milyones na bilang ng mga Pilipino ang nagalit at hindi na nagtitiwala sa kanyang pagiging presidente ng bansa. Mas lalo pong dumausdos ng malaki pa ang percentage ng pagkawalang tiwala ng mga Pilipino kay Martin Romualdez. I think Martin Romualdez is now mga 13% lang. So, napakababa ng pagtingin at pagtitiwala ng mga Pilipino dito sa Marcos Romualdez regime in the Philippines. At ito po ay ibinunsod ng mga bagay na sila rin po ang may kagagawan. Halimbawa, pinuntuhan ng kanyang kapatid ni Senator Amy Marcos, si Marcos Jr., na very toxic ang politika na kanilang ginagawa and in the last 2 years ni Marcos sa kapangyarihan at nila Romualdez, puro po demolition job and puro po political attacks and persecution ang ginagawa nito laban sa kanyang mga perceived political threats or katunggali sa politika at lalo na po sa kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin mga kababayan, imbis na unahin po ang mas seryoso at mas mahalagang pamumuno sa ating bansa upang bigyang tugon at kalutasan o anumang forma ng pagsosolusyon sa problema ng kabuhayan, ekonomiya, trabaho, income, industriya, pagsasaka, agrikultura, manufacturing, ang problema sa kriminalidad at droga, ang paglaganap ng sistematiko at monumental na level ng panunumbalik ng pangungurakot sa kaban ng bayan ng mga politiko, lalo na mga alipores ni Tambaloslos at mga kaalyado ni Marcos, lahat ng ito po hindi niya ginawa, kundi nakapokus lang sa pag-atake at paghanap ng pamamaraan kung paano dudurugin at
iparalisahin o lumpuin ang Duterte political camp. Yan po ang nangyari. Kaya toxic politics po ang unang naging pinanggagalingan nitong pagkabangkarote ng gobyernong Marcos. Wala siyang ibang masisisi, mga kababayan, kundi sarili niya mismo o ang kanilang pagiging gahaman sa kapangyarihan, bagamat nasa 2028 pa ang next presidential elections, pero itong kanyang pinsan at si Marcos ay nakipagkasabwata na at ang kanyang asawa na hindi nila papayagan na may manunumbalik leader ng bata na ang brand of leadership, Duterte brand of leadership. Ibig sabihin po mga kababayan, maagang nagkaroon ng manifestation of interest to consolidate and monopolize power ang paksyon ng gobyernong Romualdez Marcos, kung kaya inasikaso nila at inuna ang marumi at nakakalason, toxic na uri ng politika. Ibig sabihin mga kababayan, wala pong patutunguhan itong gobyerno ni Marcos kung hindi niya titigilan ang nakakalason at mapangwasak na political games niya. Sapagkat ngayon po, habang nag-uusap tayo, nananatili po na 63% ng mga mamamayang Pilipino nakakaranas ng kahirapan. Ibig sabihin po, kung i-translate po natin yan sa figures, ang 63% po ng mga Pilipino, if we have around 120 million population, mga kababayan, that's around 72 or 75 million Filipinos ang nabubuhay po na sa lindiro o within the boundary of poverty. Ibig sabihin po, ang income niyan ay kulang-kulang lang 200, 300 pesos a day. That's a poverty threshold. At hindi yan makakaagapay para makabuhay sila o sila ay magkakaroon ng kompletong 3 meals a day at maging makatao ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. And of that, there are 3 million families na nasa paligid ng Metro Manila na nabubuhay po ng 1 meal or 2 meals a day lang. So habang nag-uusap tayo at naipapakita natin kung gaano kabulok ang mapanglason at mapangwasak na ginagawa ni Marcos na uri ng maruming politika laban sa katunggaling mga Duterte dahil sa kanilang ambisyon na i-eliminate po ang obstacles o yung mga balakid sa kanilang political ambition to consolidate power, hindi po nila inasikaso ng seryoso at may tamang direksyon ang malaganap na problema sa kahirapan. And these are not my data, no? Ito po ay data mismo ng iba't ibang mga survey firms and even ng National or Philippine Statistics Authority, kung saan sinasabi ng NEDA, kapag ikaw ay nakakakain ka ng around 17 pesos per meal, hindi ka mahirap. So that means mga 51 pesos lang ang kailangan mo para mabuhay ka sa isang araw. Sabi ng National Economic Development Authority. Hindi ba kalokohan at katarantaduhan niya na pananaw? Ang 51 pesos na sinasabi nila, hindi nga yan magkasya sa isang kainan mo, sa isang araw, sa isang tao. Siguro sabaw. Pwede ka makabili tapos kanin. So anong sustansya yan? Hindi yan makataong pagkain, mga kababayan. So, pilit nilang pinipilipit ang mga datos at mga impormasyon patungkol sa malubhang kalagayan ng kahirapan. For example, in the last 18 months of the Marcos government, sa pamumuno nila, habang sila ay nagpapabaha ng ayuda here, ayuda there, which is nothing but a grand scheme for political corruption and political bribery at pangungurakot mismo at paglulustay sa kaban ng bayan, mga kababayan, sumisirit ang presyo po ng pangunahing mga bilihin, lalo na ang presyo ng pagkain sa Pilipinas. Almost 42% po ang itinaas ng presyo ng bigas per kilo simula nang bumaba sa pagkapangulo ng bansa si former President Duterte noong June 2022, June 30. Ang mga pangunahing pangangailangan sa process ng kanilang makakain, mantika, yung asukal, asin,
at iba pa po, kape, noodles, lahat ng ito po on the average between 38% to 42% po ang index of increase. So very inflationary po, tama. At kapag nagkakaroon ng ganitong sitwasyon po, ang income level at ang purchasing capacity ng income ng mga Pilipino ay lalo din pong nalulugmok at nawawala. For example, habang tayo po at nilalaro ni Marcos ang kanyang nakakalason, toxic politics nila ni Romualdez para magkonsolida ng poder, mawala ang obstacle and political challenge capability ng mga Duterte against sa kanila, ay nagkakaroon po ng panunumbalik ng malubhang pagkawala at paglulustay sa kaban ng bayan na sila rin po ang nangungunsinte. In fact, ang tawag ni Mayor Magalong ng Baguio City sa ipinasang estafa at sinindikato na Budget for 2025 o ang GAA 2025, the General Appropriations Act, ay budget para mamili ng boto sa eleksyon at para mang-bribe ng tao. It was an election budget. Kaya minadali at nakuryente sila dahil nabisto ni Congressman Ungab at ng iba pang mga kaalyado ni Pangulong Duterte, at si Pangulong Duterte mismo ang isa sa gumawa ng tamang analysis that it was a criminal processed budget na proseso sa pamamagitan ng kriminal na akto. Mantakin mo, 241 billion pesos po ang illegal insertions in items na mga blanco po ng unang pinirmahan sa BICAM at ginawang enrolled bill at pinasa kay Marcos, at kaya hinilot-hilot nila at pinalabas pa na fake news lang daw ito, subalit na booking that there were 13 pages covering 28 items na blanco o binura ang mga amount, at ang insertions nagkakahalaga po illegal na pinalusot 241 billion pesos. Hindi pa kasama po dito ang political corruption and political bribery fund na mga ayuda nila Tambaluslos at nila Marcos at mga alipores nila. So you can just imagine na habang nalulugmok sa kahirapan at halos hindi makahinga sa gapos ng pagdausdos ang antas ng buhay ng mga Pilipino at lumulubha instead na mag-improve ang ekonomiya, bagsak ang agrikultura in the last 2 years ni Marcos na umupo siya, bagsak at halos walang manufacturing development, ang industriya ng Pilipinas ay lugmok, kung kaya ang bumubuhay po halos sa ating GNP o Gross National Product o ang ating income sa buong bansa upang tayo ay hindi po lumugmok ay mga overseas Filipino workers at mga kapatid natin, mga kababayan na namumuhay na sa abroad at doon na nagpapadala mula doon ng suporta sa mga pamilya nila at sa ating ekonomiya. And that amounts to 1.3 or 1.4 trillion pesos sa buong budget natin nang gagaling sa remittances and support ng mga overseas Filipino workers and mga expatriates. Imagine how artificial is the economy of the Philippines remains to be afloat. Ibig sabihin po, papaano nag-survive tayo na wala tayong industriya, lugmok ang agrikultura, gumagapang ang manufacturing and industrial sector, lumalayas ang mga direct investors sa Pilipinas. Subalit nag-survive tayo dahil nga dyan sa mahigit kumulang po 1.3 or 1.4 trillion pesos contribution na ipinapadala po ng mga manggagawang Pilipino at mga kababayan natin from abroad. So tapos gugulat-gulatin lamang nitong barker ni Marcos na si Claire Castro at nitong nila Enrile at ng ilang mga alipores ni Tambaluslos na mga bupuls at kulukoy na kongresista na walang alam kundi ang palakasin ang kanilang pangungurakot at panloloko sa taong bayan, like itong isang congressman dyan sa Cagayan de Oro na tinatakot at iniinsulto niya ang mga manggagawang Pilipino at mga kababayan natin sa abroad dito sa panawagan ng Zero Remittance Week ng mga Pilipino. Nayanig talaga sila, no? Sapagkat everyday, kung matutuloy po yan mga kababayan, na every week ay magkakaroon ng delay of remittances, isang araw po ay mga 520 million pesos po ang revenue na mawawala sa gobyerno o madidelay din po ang kanyang collection of revenue.